kay Ate Jonah ay talagang hirap sa buhay si Kuya Delmar at aminado ka rin, Ate Jonah, na napapabayaan talaga yung mga bata. Sino po yung sinasabi niyong bata na dinala sa center? Yung po si pinangalanan po nila. Okay. Yun yung itatago na lang natin sa pangalang May. Opo. Okay. Yung batang yun ay ilang taon? Ano po, nung sinugod po namin sa center, 4 na buwan pa lang po. Bakit niyo sinugod? Kasi po, nung nagkasakit na nga daw po, sabi nila, 3 araw na raw po nag-LBM. So ano pong ginawa nung nanay? Si Lorna yun, hindi po Opo. ba? Oh. Wala Hindi pa lang. dumidede ang bata sa kanya? Sa buti lang po. Ah, hindi rin dumidede sa Opo. kanya. Hindi. So, nung panahon na yon, wala rin pong naging tulong si Lorna nung dinala niyo sa center? Hindi Wala po siya po. sumama? Wala po. Ano yung naging estado niya? Nakaupo lang siya doon? Ang sabi niya, bahala na kayo magdala sa center. Sabi niya, ganun, wala na siyang pakialam. Bakit kaya sa palagay mo nagkaganon sila, Ate Jonah? Kasi parang sa tingin ko sa kay Lorna po, parang may diferensya po sa pag-iisip. Hindi kaya po dahil sa hirap na rin si Lorna sa sitwasyon nila ni Kuya Delmar at 5 pa yung kanilang anak? Minsan po kasi nakikita ko po, ma'am, na sa pagkain po nila sa isang araw, minsan sa isang bisis lang po. Pangalawa na sa hapunan po, pagkain po nila. So parang lumalabas, 2 beses lang sila kumakain sa araw-araw. Ang lalaki po kasi minsan sa pag-uwi galing ng Arakal, wala pa pong luto. Oo. Sa halip nakakain siya, wala pong makain. Eh paano nga kung wala namang lulutuin? Ayun nga, Ate kasi Jonah? minsan, ma'am, minsan pag may ano kasi kami, may pagkain kami, binibigyan ko rin sila. Eh kung sa edo po kami, hindi wala po akong may bibigay sa kanila. Okay, yung sinasabing sakit ni Ate Lorna, may naikwento ba siya tungkol doon? Ang sabi po niya kasi sa akin minsan, pag nag-uusap kami, nung maliit pa raw siya, nagkasakit po siya, tapos nagkaroon siya ng convulsion. Okay. Ate Jacqueline, kung nagagawa niyo naman na tulungan yung isang bata, bakit hindi niyo na, kumbaga alam kong mahirap ang buhay, lubos-lubusin mo na, tulungan mo na rin yung iba. Ganun na nga po ang ginagawa ko, ma'am. Yung una po sila dyan, pinapaliguan ko pa ko yung bata. Lahat po yan, pinapaliguan ko, kahit may mga anak ako. Pagkatas binibihisan ko po, ma'am. Ang problema po nga po, ma'am, pag kinabukasan na naman, ayan na naman, ang dudungis na naman. Parang napagod ka na kasi paulit-ulit na lang yung nangyayari. Hindi, nasa magulang Nagsisisi yun, raw nasa po siya ng magulang. todo kung bakit pa nila pinatira sa bahay ang pinsang si Delmar. Bakit naman kaya? Narito po para marinig natin ang kanyang panig. Narito po ang asawa ni Ate Jacqueline na si Kuya Rodolfo Manalo. Pasok! Kuya Rodolfo, bakit po ninyo nasabi na pinagsisisihan nyo ang lahat na pinatira nyo si Kuya Delmar doon sa inyo? Kasi po, umpisa nung pinatira namin sila, naging magulo na doon sa bahay. Paano pong naging magulo? Marumi, tapos mabaho po yung bahay. Yung mga bata, laging matungis. Pag pumasok po kayo ng bahay, talagang hindi malamang kung saan po kayo pupunta kasi puro dumi. Talagang Tapos ganun mabaho, po mabaho kagrabe yung Grabe kalat. po, kahit po yung mga maruming damit. Oho. Minsan Wala dalawang talaga. sako. So si Ate Lorna, anong Oo. ginagawa niya sa maghapon po? Hindi po kasi dahil parang wala sa sarili siya. So talagang pag pumasok po kayo dun sa bahay, sa kwarto, Magulo po. talaga pong mabaho. Oo, Amoy na mabaho amoy niyo po po, ma'am, talaga. Naging Bata. magulo, bumaho, ano pa kaya ang may mas matindi pa kaya doon? Pakaabangan po ninyo. Ito, ang face to face. Amin na po yung bata, inaalagaan na po namin. Tapos kukunin nila lang ganyan yung bata, hindi po pwede yun. Nerissa Paldo, tunay naman talagang maganda ang F2F. Madaming mapupulot na aral like sa mga buhay may asawa at sa pamilya. At lahat sila mahuhusay, walang bias, patas kung magtrato. Sana po lahat ng napupulot nating aral dito sa programa ay ating isabuhay, kaya salamat sa inyong suporta. Nagsisisi ng araw si Kuya Rodolfo nang patirahin niya doon si Kuya Delmar dahil nga sa parang nakonsumi pa kayo. Opo. Na-distorbo pa kayo, tapos ngayon madumi yung buong lugar ninyo. Sinubukan po ba ninyong kausapin si Delmar? Pinaliwanag niyo? Pinausap ko na po, kaya lang wala pong mangyari. Bakit po walang nangyari? Ganon din po, baka dala lang po ng problema, kaya siguro. Dahil alam ko naman po, May trabaho po kayo, Kuya Rodolfo? meron po. Oh. Nagre-repair po ako ng mga sirang electric fan, washing machine. Opo. Hindi po Ganun po. ninyo sinubukang isama doon si Kuya Minsan po, Delmar sa sinasama- trabaho ninyo para medyo may kitain naman po siya minsan para po sa pamilya sinasama niya. ko siya, kaya lang hindi ko po lagi siya maisama rin dahil
may mga anak din po ako eh. Oho. Kaya hindi ko laging mabibigyan siya. Okay. Kaya ang ginagawa ko, pinababayaan ko po siya na makapag-ano lang sa kanyang sarili. So ano po ba talaga yung ginawa nila para umabot kayo sa punto na paalisin na po ninyo talaga sila at gusto nyo silang paalisin? Kasi po, may narinig po kami minsan na parang gustong kunin nila yung bata. Ay, hindi naman po pwede kasi masakit na po sa amin eh. Sino po itong batang to? Ito ba yung May? Ayun pong bunso nila. Oo. So paano po napunta sa inyo? Napunta po sa amin dahil muntik na po mamatay yung bata. Okay. Ngayon, dinala po namin nga sa sa center po. Aha. Pinagamot po ninyo? Opo, pinagamot po namin. So nung nandun po, sino po ang kasama ninyo? Si Delmar po ba o si Lorna? Si Aling Tuna po. Wala po yung si Delmar. Si Delmar po, kasama. Kasama. Okay. Ano pong naging usapan ninyo? Sabi nung pinsan ko, kung gano'n din lang na pinsan yung anak ko, sa iyo na muna. Sa'yo na muna. sa'yo Yun na po anak ko. yung naging salita niya. Oo, sa'yo Pero na hindi po ibig sabihin na binibigay. Parang hindi sa'yo po muna. Kasi hindi nga po nila kaya na eh. Okay. So, ngayon po, pinapalayas niyo po sila. Opo. So, parang ang mangyayari, maiiwan si May sa inyo? Ganun po bang gusto niyo? Parang ganun po. Pero hindi po namin Hindi po magawa. kayo ang magulang. Kasi po ma'am, ganito po, hindi po, papaalisin po namin sila. Ang problema po ma'am, yung pinag-aanong po nila, nandyan daw po yung anak nila sa amin. Oo nga. Hindi po, ibinigay na po niya. Sabi po niya, pinsan sa inyo na po yung anak ko. Kayo na mag-alaga. Akala ko ang sabi kanina kay Kuya Rodolfo, parang pansamantala lang, sa'yo lang muna. Ano na po, magbigay po Sa yun kanya eh. po kasi sinabi eh. Sa'yo sinabi? Ano eksakto sinabi sa'yo, Ate Ang sabi, Jacqueline? ma'am, pinsan, ito si, ang pangalan niya, sa amin ngayon, Oo. ma'am. Diyan na muna, diyan na sa inyo. Sabi niya gano'n. Sabi ni Alagaan yan. Delmar. Alagaan Oo. niyo yan. Bahala kayo kung palitan yung apelyido, lagawnan niyo ang pangalan. May sinabi siyang ganon. Opo, ma'am, Oh. sinabi po niya. Kaya ang ginawa po namin, ma'am, pinangalanan po namin siya. Okay. Problema po nga, ma'am, nagagalit po siya eh. Sabi niya, bakit yung pinalitan yung Ilang pangalan buwan ng ang bata? 7 months po, ma'am. 7 months. Opo. buwan yun. 7 months po, ma'am. Bali, 3 buwan So po, teka, ma'am. liwanagin natin, Ate Jacqueline. Meron bang naging proseso talaga na dumaan kayo sa legal, sa tama, na pinaampon yung bata sa'yo? Hindi, ma'am. Alam po, ma'am, ng taga-center, Ano yan, Ate ma'am. Jonah? Alam ng Wala. taga-center, Ate Jonah. Alam ng taga-center. Di ba sabi niya, pinsan, sa inyo na. Sabi nga, bahala kayo kung palitan yung apelyido. Kaysa kukunin ng DSWD, sa inyo na lang dahil makikita namin yung bata. Sa Pero amin. Ate Jacqueline, kung pinaampon sa'yo ang bata ni Kuya Delmar, merong tama at legal na prosesong dapat pagdaanan. Hindi na po kasi, ma'am, ibang tao, ma'am, eh. Kaya kinuha ko yung bata dahil naawa pa ako, ma'am, dahil latang-lata yung ganito Oo po, ma'am. nga, ng bata, nandun na ma'am. tayo, Jacqueline. Pero ganun pa man, sila ang magulang. Kung aalis sila doon at pinapalayas nyo sila, dapat dala nila yung batang si May. Hindi po pwede, ma'am. Bakit hindi po pwede? Amin na po yung bata, inaalagaan na po namin, tapos kukunin nila lang ganyan yung bata, hindi po pwede yun. Napamahala sa akin yung bata, ma'am, biro mo na, doon ko naranasan, ma'am, magpuyat. Oh. Pupuyat ako pagtitinta ng gatas ng bata. Hindi po nila kaya ibibigay namin bata, mamamatay lang po yan. Okay. So ang sinasabi po ninyo ngayon, ang nangyayari ay ayaw nilang umalis dahil hindi sila aalis kapag hindi dala si May. Parang ganon. At kayo naman, ayaw nyo na umalis sila nang isasama nila si May. Kaya kayo ngayon hindi magkaintindihan. Nung nakita ko nila yung bata, ma'am, na ma'am, mataba na, ma'am, yung bata, malinis na. Tsaka nila kunin yung bata na. Pinapalayas ng araw siya ng mag-asawang Rodolfo at Jacqueline pero ayon sa kanya, wala raw karapatang magpalayas ang mga ito. Bakit kaya? Alamin po natin mula kay Kuya Delmar de Guzman. Pasok! Kuya Delmar, ano po ang nangyari at hindi po kayo tumupad sa unang usapan na kayo po ay magbabayad doon po sa inyong inuupahan? Nga lang po, dahil nga po, dala ng kahirapan ko. Opo. At ako po maraming anak. Kaya po nangyayari yun. Pero masakit din po sa kalooban ko. May na hindi ko problema sila daw po bayaran. sa inyong asawa na si Lorna. Pangasawa ko po yun, nagkasakit po yun ng parang 3 beses daw po na kumbulsyon. Oh. Nawala po Sinubukan niyo po ba siyang patignan sa center? Wala naman daw pong diferensya eh. Opo.
So ngayon po, pinapalayas na kayo ni Kuya Rodolfo. Ayaw daw po ninyo umalis. Bakit po? Dahil nga po nasa kanila naman ang anak ko eh. Iniwan naman daw po ninyo. Ibinigay ninyo. Pinaampon ninyo. Hindi ko naman po binibigay yun eh. So ang sinasabi po kasi ni Mang Rodolfo at ni Jacqueline, ibinigay po ninyo si May nung nandun kayo sa center, magkakasama kayo, nandun si Ate Jonah at sinabi niyong sila na lang munang mag-alaga. Ano po bang eksaktong sinabi niyo doon? Ang ibig ko po sabihin, hanggat ang bata ay wala po sa kondisyon, sila na muna po ang mag-alaga. So hanggang kailan po yun? Yun nga po, kasi dahil nga po sa ngayon, sa sitwasyon ko, hindi ko pa po makuha po sa kanila yung bata, pero gustong-gusto ko pong kunin dahil nga po yung asawa ko, lagi akong inaaway dahil nga po doon sa bata. Okay. Minsan madalas po niya sinisilip yung bata doon sa bahay, pinagdadamot naman po ng mga pinsan ko na ito sa kanya. Halos sa akin nga po, ayaw pahalikan eh. Kuya Delmar, liwanagin lang po natin. Ano po ba ang gusto ninyong mangyari? Makita lang ang bata o kunin po ang bata? Ang gusto ko po lang mangyari, yung mayan lang po sa akin, huwag lang po ipagdamot sa akin yung bata. Huwag lang ipagdamot. Yung makilala lang din at lumaki yung bata na alam niya na kayo ang ama. Ganun na po ba? maiwanan man lang sa amin kahit na kung pag naalis sila. So liwanagin po natin, Kuya Delmar, hindi naman po ninyo kinukuha ulit yung bata. Hindi naman po. So sa kanila pa rin po? Sa kanila pa rin po. Ang nais lang po namin mag-asawa, kasi nga po yung asawa ko, madalas nagreklamo sa akin, nag-iiyak, na gusto pong kunin yung bata. Ay sabi ko hindi na, kasi hindi mo nga kaya. So kung palalayasin po kayo ni Mang Rodolfo, kailangan kasama niyo yung bata? Kukunin ko po rin yung bata. Kahit siya daw po ang ina ni Jacqueline, ay hindi rin daw po siya sang-ayon sa pagkuha ng anak kay Baby May. Ano naman kaya ang kanyang dahilan? Narito po, pakinggan natin ang paliwanag ni Aling Henita Dolor. Pasok! Nay, Aling Henita, gaano po katotoo na ginugutom niyo daw po si Baby May kapag wala si Jacqueline o walang nag-aalaga dito? Pinapabayaan ko nga po talaga. Bakit po? Kasi po, yung galit ko po sa anak ko kasi yung mga apo ko po napababayaan nila yung mga anak nila eh. Kung gusto niya ibalik yung bata dito sa ama. Kaya yung bata po kasi Abay, parang malalim din po ang pinaghuhugutan ng sama ng loob ni Aling Henita. Yan po ang niimay natin sa pagbabalik po ng Face to Face. pinahalagan pa niya na inis kasi yung i-jampon kaysa yung tunay kong mga apo. Manghiyak na ipambili ng bigas maski kalahating kilo, wala. Miss Amy Perez would like to thank the following: Dr. Steve Mark Gan of GAOC Dental Clinic, Salon de Manila, Watercolors Makeup, Just Cavelli Eyewear, Rejuva Nail Spa and Skincare, Wade Shoes, Charlie Apparel, Dr. Manny and Baykalayan. Hans Mortel would like to thank the following: Dr. Ariel Recto Dabalus. Trio Tagapaya would like to thank My Derma Doctor. Face to Face would like to thank the following: AXN Time and Sports Shades. F101, Wear Your Needs. Home Appliances by Minami. Galing ng Quality. Sandy Cookies. Biscan Sandwich Crackers. And new Foil Fresh Take 5 Crackers. 5 ang laman, lamang sa iba. Arx Mantika. Mega sulit, mega tipid. Ang mantika ng Mega Moms. CY Gabriel. Ang sabod ng mga artista. Informatics College.